Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome muli sa ating online na pagsamba dito sa ating Bulacan Mission. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na po ng buwan ng Hunyo at atin pong patuloy na ipanalangin na sana ay matapos na itong pandemyang ito na pinagdadaanan ng ating bayan, hindi lang natin ating bayan, kundi pati ng buong mundo. At sa ating pong pananambahan, ang ating pong tagapagsalita sa linggong ito ay si Reverend Jonathan Leo Loscos, ang ating pong Associate Pastor sa Puno UMC sa Mother Church. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal, pinabati po namin kayo at ang panalangin namin ay nawa pagpalain kayo ng Diyos, ipagkaloob ng Diyos ang mga kahilingan nyo at iyan ang maging regalo ng ating Panginoon para sa inyo. Muli, magandang araw po sa ating lahat. You were God from the outset, powerful and creative. You saw us here before you called all the stars and the earth to existence. You were God, you were holy. History is your story. You who was and is and who forever will be and will live and for your glory. We will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, oh glory to your name, Jesus. You are God, you are freedom. You're alive now within us. You saw us here before you conquered the grave and delivered on your promise. We will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, oh glory to your name. We will run our surrender to bring you faith, our desire that to be praised. Our God, oh glory to your name, Jesus. Great is your name. We will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, oh glory to your name. We will run our surrender to bring you faith, our desire that you be praised. Our God, oh glory to your name, Jesus. Tayo po'y sumandaling manalangin. Sa aming pananambahan sa araw na ito, O Diyos, dalangin namin na kami inyong samahan. Dalangin namin, O Ama, O dakilang tagapagligtas, Panginoong Jesus, O banal na diwa ng Diyos, mangusap kayo sa amin. Nawang aming pagsambang ito ay maging kaaya-aya sa iyo. Ihanda mo aming puso at isipan upang matanggap namin ang iyong salita ng may pasasalamat at nawa ay aming isabuhay ito. Sa ngalan mo, Kristo. Amen.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong mensahe ngayon ay matatagpuan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 9, talata 35 hanggang Kabanata 10, talata 23. At ito po ang sinasabi. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, napakarami ng mga aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora. Tingnan ninyo, isinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga ahasong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakutin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatutusi sa kanila at sa mga hentil. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapakatotoo, sapagkat ito'y kusang ipagkakalob sa inyo. Hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama na magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, kayo din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit
ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ito po ang salita ng Diyos para sa bayan ng ating Panginoon. Ang mensahe ni Jesus ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, na ipakita niya ang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihang ito ay maaaring magbigay ng pagbabago, ng kagalingan at kapayapaan sa buhay ng mga tao. Ang proklamasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao na ikinig sa kanila ay ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. At maraming manunulat na nagsasabi na ang kaharian ng Diyos ay naipahatid sa mundong ito dahil sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, meron lang tayong 4 na punto na pag-uusapan tungkol sa teksto. Una, makikita natin na si Jesus ay nakisalamuha sa mga tao. Nagpunta siya sa iba't ibang mga bayan, nagturo at nagpagaling at nagpalayas ng mga demonyo. Sa karanasang ito ng Panginoon, nakita niya ang pangangailangan at sitwasyon ng mga tao. Nakita niya ng mga tao ay litong-lito. Sila ay parang mga tupang walang nag-aalaga. At dahil dito, ang puso ng Panginoon ay merong kahabagan at nakita niya ang mga tao sa kanilang pisikal na kondisyon. Maliban sa pisikal na kondisyon, nakita rin niya na ang mga taong kanyang pinagmiministeryohan ay hinog na para sa pag-aani. Ang pag-aaning ito ay nangangahulugang sila ay nararapat mailapit sa kaharian ng Panginoon. At mayroong isang bagay ang sinabi dito ng ating Panginoon. Maraming aanihin, ngunit konti lang ang mag-aani. At dahil dito, tinipon niya ang kanyang mga lagad upang maglingkod. Sa pagtitipon ng kanyang mga alagad, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad upang gawin din ang kanyang mga ginawa. Ang mga alagad ay nagkaroon din ng kapangyarihan upang magpagaling at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Ang mga alagad ni Jesus, ang mga taong pinakamalalapit sa Kanya, at maaring naunawaan nila kung anong puso meron ang ating Panginoong Hesukristo. Nang bigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng otoridad, spiritual na otoridad ang kanyang mga alagad, ibig sabihin lang nito ay dala-dala nila at taglay-taglay nila ang kapangyarihan na nagre-reflect tulad ng kapangyarihan na meron ang Panginoon. Sila ay mga sugo ng Diyos. At ang mga sugo ng Diyos ay hindi pwedeng humayo na meron pekeng kapangyarihan. Ang otoridad na ibinigay sa kanila ni Jesus upang magministeryo ay katiyakan na sila ay merong kakayanang magreforma ng buhay at sitwasyon ng mga tao. Ito ay nagbibigay sa kanila ng tibay na loob na sila ay binigyan karapatan ng Panginoon upang gawin ang pinapagawa sa kanila. Makikita natin sa teksto, meron isang restriksyon na ibinigay ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabihan niya na huwag silang pupunta sa bayan ng mga Hintil o ng mga Samaritano. Napakalinaw sa diwa ng ating Panginoong Jesus na ang bayan ng Israel ay kailangang matipon bilang bayan ng Diyos. Makikita natin sa sitwasyon na ito o sa eksenang ito
na tinuturo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na hanggat kasama nila ang Diyos, ang Panginoong Hesus, kailangan nilang tipunin ang bayang Israel. Matutunghayan natin sa Biblia na mabubuksan ng ang mas malaking ministeryo sa iba't ibang dako sa mga taong hindi Hudyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito ay nangyari sa Pentecost. At tayo, bilang mga taong hindi bahagi ng Jewish lineage, tayo ay nadala sa pananampalataya dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya. Ngunit sa panahon na kasama ng mga lagad si Jesucristo, ito ang kanyang hagubilin. Sila ay magministeryo sa kanilang bayan. Mapapakita dito na tunay na gustong ipakita ng Diyos na ang Mesayas ay nasa kanilang kalagitnaan. At sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagproklama ni Jesus sa mga tao, ipinapadama ng Diyos ng hinihintay nilang Mesayas ay malapit sa kanila. Makikita din natin sa teksto na nung sinugo niya ang kanyang mga alagad, nirekomenda niya na wag silang magdala ng anumang salapi sa kanila. Sa pamamagitan nito, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na magtiwala lamang sa Panginoon. At kung ano ang matatanggap nila sa pagmimisyon, ito ay sapat na para sa kanilang buhay. Kung gaano kaimportante na ang salita ng Panginoon ay maipahayag, ganon din kaimportante na ang pisikal na pangangatawan ng mga manggagawa ay matugunan. At dito, hindi sinabihan ng Diyos na sila ay magtrabaho. Hindi rin sinabihan ng Panginoon na maghanap sila ng pagkakakitaan. Ang Panginoon ang magbibigay ng probisyon sa kanyang misyon. At maaaring gawin ito ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Maliban dito, binanggit din ng Panginoon na sila ay sinusugo niya na parang tupa sa pagitan ng mga asong gubat. Sa English, mas maganda ang pagkasabi nito. Para silang lambs among the wolves. Pinapakita dito ng Panginoon na sa pagbimisyon ng mga alagad, hindi magagarantiya ang comfort at convenience. Maaaring sila ay mailagay sa sitwasyon na meron pagtatangka sa kanilang mga buhay, o kaya naman sa mga sitwasyon na sila ay dadalhin sa pag-uusig. Pero meron hong pangako ang Panginoon sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, magbibigay siya ng karunungan upang sila ay magsalita ng mga pananalita na nanggagaling mismo sa Panginoon. Tayo ay sinusugo ng Diyos kasama ang kanyang probisyon, hindi lang sa pangangatawan, kundi pati sa karunungan upang ipagtanggol natin ang ating sarili at ipahayag ang katotohanan. Para sa ating panghuling punto, alam ng Panginoon na maaaring tanggihan ng mga tao ang mensahe ng paghahari ng Panginoon. Ang naisin natin bilang mga mananampalataya ay lahat ng makakarinig ng salita ng Panginoon ay tanggapin ito ng buong buo at ilagay sa kanilang mga puso. Ngunit wala ho sa kamay natin kung ano man ang reaksyon ng mga tao. May mga tao na maaring mahipo ang kanilang puso at lumapit sa Panginoon. Ngunit may mga tao rin naman na pag narinig nila ang salita ng Panginoon,
hindi handa ang kanilang puso dahil ang pusong ito ay may katigasan. Maaring tanggihan nila ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga sinusugo ng Panginoon sa kanila. Ngunit ang kaharian ng Panginoon ay hindi maaaring ikumpara sa anumang bagay sa mundo. Kung ang paghahari ng Diyos ay makita ng tao na pinakamahalaga sa kanyang buhay, maaari niyang iwanan ang mga gawain o relasyon sa mundo na sagabal sa kanyang paglago sa Diyos. Ang paghari ng Diyos ay hindi neutral. Maaring ito ay magpabago ng iyong buhay, ng ating buhay, o kaya naman ito ay ating tanggihan. Para po sa ating mga mananampalataya, ang tagubilin sa atin ng salita ng Panginoon ay tayo ay tagapaghatid ng kanyang katotohanan at pag-ibig sa mga taong nangangailangan nito. Nawa, sa pamamagitan ng salatang ito na ating pinag-usapan sa araw na ito, matagpuan natin na ang ating mga puso ay handang tumanggap ng kanyang salita at maging bahagi tayo sa pagpapalaganap nito. Kailangan ng mga tao na marinig ang kanyang pag-ibig at katotohanan. Ang Panginoon ang magbigay ng pagpapala sa atin. Amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Proverbs 18:10. Yes, we can lean on the beautiful name, on the strong name of the Lord. Death could not hold you, the veils are before you. Silence the voice of sin and shame. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are
Amin pong narinig, O Diyos, ang iyong mensahe sa amin sa pamagitan ng inyong lingkod. Kami po'y inyong hinamon na nawa kami gumawa para sa pagmimisyon. Inyo po kami hinamon na kung paanong isinugo ni Jesus ang mga alagad, pinili at sinugo ang mga alagad upang sa ganon ay ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Ganon din nawa ang aming gagawin. Salamat po sapagkat itinuring mo kami karapat-dapat na makibahagi sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin namin kung sino man ang nakakaramdam ng sakit ngayon, inyo pong iunat ang inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay upang sa ganoon mula ngayon maramdaman niya at matanggap niya ang kagalingan. Kung sino man ang dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay ngayon, matanggap nawa nila ang tulong na nanggagaling sa iyo upang sa ganoon sa oras na ito, sa araw na ito, sa bawat hakbang nila ay hakbang tungo sa katagumpayan. O Diyos, ipinapanalangin ko ang lahat ng kasapi ng Puno EMC Bulacan Mission. 10 na kalang mga mahal sa buhay. Tulungan mo sila. Ingatan sila. Gabayan sila. Ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan sa inyo. Tinataas ko sila sa inyo. Opo, Panginoon, bilang inyong lingkod na inatasan upang sa ganun ay mamuna at mamuno sa kanila, akin silang dinadala sa inyong paanan. Pakinggan ang aming panalangin. Pakinggan, O Diyos, ang aming kahilingan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Atin pong narinig ang mensahe at hamon ng Diyos sa atin. Tayo ngayon ay humayo. At sa ating paghayo, tanggapin natin ang biyaya at pagpapala na nanggagaling sa Panginoong Diyos. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala, biyaya, kaligtasan, kagalingan, at kapayapaan na nanggagaling sa ating Diyos Ama, Anak at Diwang Banal, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at amen.